Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At sa araw na ito ay araw ng Saba. Tayo ay nagpapahinga kapiling ang ating Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. At samahan niyo po kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin ngayon na kung saan patuloy tayong natututo at nakakakuha tayo ng mga insights upang i-apply natin sa ating mga buhay at maging handa tayo sa hinaharap. Ang pagbabasa po natin ng Torah ay hindi lang upang ma-build up ang ating righteousness, kundi kasama na doon ng maging handa tayo sa mga susunod pa mga pangyayari, sa mga propesiya ayon po sa Torah. At ganoon din, patuloy din tayo inaanyayahan ng ating Panginoon na samahan siya sa pamamahinga tuwing araw ng Sabat, kagaya ng sinabi niya sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba. Okay? So ako po yung lingkod, Sister Debbie Torello with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So ang pagpapatuloy po natin ngayon, ang ating Torah portion ay mababasa. Ito po yung 22 Torah readings na mababasa sa Exodus chapter 35, verse 1 hanggang chapter 38, verse 9. At ito ay may pamagat na Vayakhel. Na ibig sabihin ay he gathered or kanyang tinipon. Ito po yung mababasa po ito sa unang-unang versikulo ng ating ng unang chapter na kung saan ayon po sa verse 1 ay at tinipon ni Moses ang kongregasyon ng Israel. Dito ay pinahayag ni Moses sa utos ng Panginoon ng mga dapat isagawa ng Israel sa pagtatatag ng tabernakulo at mga kagamitang nakapaloob sa tabernakulo, mga handog, mga taong itinalaga ng Panginoon para sa importanteng gawain, pagsasagawa ng Ark of the Covenant, bread of presence, lampstand o menorah, insenso at anointing oil para sa altar, kasama ang lugar ng pag-aalay at pagsasagawa ng korte para sa loob ng tabernakulo. Tuklasin natin ang mga mahalagang bagay sa tabernakulo at ang kabuuan nito, anong mga aral ang ating matatanggap at ano ang koneksyon nito sa ating hinaharap. Bago ang lahat, hilingin natin si Brother Richard para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang Parsha Bahikel, na kung saan ay itinipon ni Moses ang mga Israelitas at ihayag ang inyong mga kautusan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang inyong salita na ito po ay magbigay ng hustisya sa inyong mga katuroan at ito ay manatili sa mga puso ng mga makakapakinig ng inyong mensahe at ito po ay magbunga ng magagandang gawain na magbibigay ng papuri sa inyo, Panginoon, dahil kayo lamang po Yes. ang karapatan at ang deserve na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha Bahikel, Sister Deb, no? Dito Mm. inipon ni Moses yung mga tao, Exodus 35:1 hanggang 38:20, na kung saan ay dito dinitalye na paggawa ng tabernakulo, no? Um, Dito makikita natin sa unang aliyah, so ibig sabihin yung unang reading, ano, na Mm. kinocover niya Exodus 35:1-29, na inutos nga ng Panginoon na ang Sabbath, ano, yung importansya ng Sabbath, Sister Deb, ano?
At Yes, paulit-ulit unang-una. ito. Oh, laging niya sinasabi. Actually, death penalty pa nga ang ano ang violator nito, no? So, um, napagtanto ko lang si Deb. Actually, amazed kasi lagi ko nakikita yung mga postings ng NASA, no? Yung ganun, yung ah, yung Mars. Meron na kasing robot doon eh. May nakikita na yung mga picture ko anong sa gabi, mga ganun, anong itsura sa doon ano. Nakakamangha. Tapos may mga picture sila na yung universe natin eh laging dumadami pa, no? At Marami pa trillion natutuklasan. trillion ano. Ang amazing dito, Sister Deb, ang Ama, ang Panginoon ano, ay sabi ng Panginoong Yeshua ay lagi siyang nagtatrabaho. Nagtatrabaho kasi kini-question si Yeshua, di ba? Sabi niya Mm. ang Ama, kung ano lang nakikita ko sa Ama, ginagawa ko rin. Sabi niya, di ba? So, nagtatrabaho siya, pero pagdating ng Shabbat, Sister Deb, nagbibigay siya ng time para sa kanyang mga created beings, ang angels, Um, ang tao, para siya ay Kahit mga hayop, lahat, napahinga niya. oh, especially even the angels. Kaya may Mm. dun nga sa Job chapter 1 verse 6 and Job chapter 2 verse 1. Nakalagay doon na may araw na naiipon yung mga yung yung mga angels, no, mga sons of God. Pumupunta maski si Satanas, pumupunta rin si Sister Debbie. Kaya kailangan niya mag-appear eh. Kasi hindi siya pwedeng, pag hindi na siya Oo. nag-appear eh, Parang nagsasabat din siya. kailangan kaya hindi pwedeng isambahin Oo. yung mga nagwo-worship, yung kung mapapansin mo, wala masyadong nagwo-worship So, ng, ng actually, Sabat, no? tama ba, Brad, na lahat ay actually required na Required lahat. magsabat? Required Lahat ng lahat. Oh. nilalang. Lahat ng O so nilalang. kung hayop na ay required ng Panginoon, lalo na ang Lahat tao. nag-a-appear sila before the Lord, ano? Um, Yes. Even ang angels na lang. Kasi sabihin ng mga tao, hayop yan eh. Di ba? Yung mga angels na higher beings, di ba? Kailangan pa rin mag-appear. Maski si Satanas mismo kailangan mag-appear eh. Di ba? Takot sa Panginoon pero mga tao walang takot. So, pero ito yung gusto kong i-share, no, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Panginoon, busy rin siya eh. 6 days, nagtatrabaho rin siya. Pero on the seventh day, nagbibigay siya ng time sa atin, sa mga angels, na mag-meet. Oh, nagtrabaho tapos mag-meet one day. So, parang ang ano naman natin kung tayo hindi susunod sa ganon, di ba? Nakakahiya naman sa Panginoon na siya nga mas busy pa eh. Di ba? Nagkikreate siya ng universe. Palaki ng palaki ng universe, di ba? So, Dagdag ng dagdag. oh, dagdag Dumadagdag. eh. Oh, isipin mo yung ano natin, yung solar system natin, napakaliit sa galaxy, no? Mm. Isa lang ang sun natin, isa lang sa mga billions of stars sa galaxy. Tapos yung galaxy natin, isa lang sa 100 billions o trillions na sa universe. Di, No. ang liit talaga, Mm. pero binibigyan niya pa rin tayo ng time. Oh, so parang di ba nakakahiya sa Panginoon na hindi natin siya binibigyan ng time, ano? Parang mas Mm. maano pa tayo dahil busy tayo or meron tayong ibang sabat, no? Ang Sabat, kaya sabi ng iba, ang Sabat ko linggo. Ay, Sabat mo yan. Wala namang question yan. Pero hindi yan ang Sabat ng Nila Panginoon. yun. Kasi ang feeling nila ang Yes. Panginoon, nakaupo lang tapos nagmamasid lang talaga. Ganun. Hindi nagtatrabaho. No? Sinabi ng Panginoong Yeshua, ang ama ko nagtatrabaho even at this very moment. So, yun ang ano ron. Ano? Tapos dito nga, inipon niya. So, isa pa ito sa Sister Deb, no? Kasi yung iba, Sabat, ka magpapahinga. O, papahinga lang ako. Actually, ang Sabbath is not, sinonim mo siya sa rest dahil nga idineclare na wag ka magtatrabaho. Pero hindi siya ibig sabihin, ang meaning niya hindi rest. Pangalan siya ng araw. Name siya ng araw eh. Na pang 7 araw, ang pangalan ay Sabbath. Hindi siya rest kasi may ibang name ang rest sa Hebrew eh. No? Mm. At dito, ang ano talaga niyan is to congregate. Kaya nga inassemble. Yun ang actually yung Bayekiel is yung i-assemble to assemble, no? So dito Mm. dinideclare ng Panginoon
ang mga kautusan niya, kung ano yung will niya. Dito niya kinakausap ang mga tao patungkol sa kanyang commandments, patungkol sa kanyang will, patungkol sa kanyang mga judgment, papunta pati awarding, Sister Deb. Oh, dito diyan ang recognition ng ano eh. Hindi yan random days na any day na parang kung ano na lang maisip ng Panginoon yun ang hindi. Lahat yan ay nakaprogram. Kasi He's a God of order. Makikita natin yan sa universe. No matter how we think it's chaotic, it's actually orderly. Alam natin, in 12 hours, may araw na naman, may gabi na naman. In 24 hours, the next day. Every month yan. Walang mintis yan, Sister Deb. Mga kapatid, mga kaibigan, ano. Kaya nga, sabi niya kapag nagmintis yung mga season na yan, no? Kakalimutan na rin yung Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. So, ang ibig sabihin nun, wala na yung mga prophecy na yan, wala na. Pero hindi hindi magfi-fail ang yung or law and order ng universe, no. Ang moon will always rotate kasi may mga fear na tatamaan tayo ng Mhm. meteor, sasabog na lang ang earth, ganun, wala na talaga tayo, mga ganun, ano. eh yan ang hindi mangyayari kasi God is Parang ginagawa nilang imperfect yung nilalang ng kasi Panginoon. ang tingin kasi nila nagkataon lang. Lahat ito nagkataon lang na kumbaga Mhm. nangyari Sa lang Big tapos Bang by Theory. by chance na may life, may ano. Pero kahit anong gawin mo, mag-simulate ka ng billions, trillions, quadrillions, gazillions na simulation sa computer, hindi ka makaka-create ng isang book na may kwento. Pwede ka makabuo ng sentence o ng word ng sentence. And kung siswerte ka, iba na paragraph. Pero a story, yung story na logical, Consistent. na Na consistent, hindi ka consistent makakabuo pa. ng by just random. It has to be designed. Dapat Mm. pinagplanuhan, ano? Hindi rin, The same din, Brad, sa pagkakagawa ng ating katawan. yan, no. Napaka very No, masyadong, amazing. saka makagawa ka ng isang perfect na bagay, yung marami, tao, animals, different kinds of animals, Ah, parang hindi naman yata makabuo ang talagang by ano lang, may by makatarungan na random. parang Parang by random parang na niloloko ano. lang tayo. Hindi walang ganon. Oh, Hindi kahit billions of years yan, trillions, hindi ka makakabuo ng mga perfect na being, no? May animals, different kinds of animals, plants, human beings. Hindi imposible mangyari 'yon, no? isa din sa nakapagtataka, Brad, itong mga scientists natin na napakatatalino. Hanggang ngayon, di nila matuklasan ang kabuuan ng ating Panginoon, ng kanyang mga ginawa. Kaya research sila ng research sa ibang bagay, hindi sila tumututo sa mismong salita sa Torah ng Panginoon. Kaya Yun nga ang ano ron di nila talaga maintindihan Meron siyang kahit anong gawin nila. may tatlo siyang condition sa Jeremiah 31:35 eh. Sabi niya kapag nag-fail ang mga season, ano, yung winter season, Hmm. summer, mga ganun, yung pagdating ng araw, gabi, ganun. Or ma-search out ang universe. Or Hmm. ma-discover ang foundation ng earth. Iwanan na niya ang Israel dahil kasalanan nila. Pero ito nga, nakita dun sa ano yung isang posting na ang observable known universe na na-identify nila na may 100 billion na galaxies is only 5% ng kabuuan. 5% pa lang. Tapos meron silang mga hindi talaga makita na tinatawag nila the dark energy saka dark matter. Dark, it doesn't Hmm. mean coming from the devil, kundi dark because hindi nila kahit theory hindi nila kaya, no? So Sobrang dark. sobrang sobrang ano kumbaga napaka beyond yung ano na natin ng scope ng isip natin, ano. Beyond conception. Hindi na siya ano. Sabi, So, hindi mo na maano. ang point tapos ang ano pa pala natin ang solar system pala natin, Sister Deb, no? Hindi siya Hmm. nagro-rotate na parang isang plane lang na gano'n, no? Helical pala Hmm. yan, helical. Hmm. Nagro-rotate Hindi helical. bilog. Hindi bilog, helical. Tapos
yung solar system natin nagre-revolve din, nagre-revolve din around solar system. Tapos humahabol din yung mga planets, ano. So, Grabe ah, ang yung balance. kaya nga eh. Grabe ang Yun ang pagkakagawa ano, ang galing ng ano, ang galing ng ang galing ng ng Panginoon eh. So, ng ito creation. no makikita natin na ang Panginoon mismo ay busy din, no? Pero on the Mm. day ng Shabbat, nag-give time siya at kinakausap niya yung mga tao. So, yun ang gusto kong iano riyan, no? Ngayon sa second aliyah, ito si Bezalel saka Ohalaya sa Exodus 35:30 to 36:7 Mm. ay sila yung mga chief artisan, ano, so ng tabernacle. Remember, couple of parsha ago, sinabi na ang pinakita kay Moses yung tabernacle sa langit. Sabi niya ito yung Mm. design, no? Hindi ito pinakita sa mga kila Bezalel Kay saka Moses lang. Oholiab. Pero dinescribe niya, probably, pero sila mismo, ando doon ang Holy Spirit sa kanila. So Mm. ng nagdi-design sila ng mga bagay at pag pinakita nila kay Moses, sasabihin ni Moses, yan nga yun. So ano yung ibig Mm. sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Bawat isa sa atin ay merong message ang Panginoon. Meron tayong mga spiritual giftedness, meron tayong mga abilities na binigay sa atin ng Panginoon para matulungan natin ang isa't isa. Walang isang tao, kahit si Moses pa, ang Mm. nakakamonopolize ng katotohanan. Or siya lang talaga gano'n. No? Kaya maalala natin, kahit si Moses nakinig sa kanyang father-in-law na si Ruel, di ba? So, Jethro. Anong ibig sabihin nito? Kailangan natin ng isa't isa. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng opinion ng isa pag dapat iba-iba, no? Pakinggan. Oo, kundi dapat ito consistent sa truth. Hindi ito dapat na oy yung akin yung ito totoo din to, ang Buddhism totoo rin, ang Hinduism totoo din, ang Islam totoo din, ang mga lahat ng relihiyon totoo. Kontra-kontra nga eh, di ba? So hindi ganoon, no. Pero ang ibig lang sabihin nito, yung maaring may message sa iba pero dapat consistent, kapareho. Kaya ang Biblia ay authored dito over a period of 1,500 years, Sister Deb. Iba-ibang tao, Mm. iba-ibang lugar, iba-ibang generation, iba-ibang mga yung level sa society. May hari, may mahirap, may propeta, may mga ganun, ano. So iba-iba, Mm. may babae, may lalaki. So pero iisa lang ang mensahe. Hindi nagko-contradict eh, di ba? O, kapag may Mm. nag-contradict, hindi siya kasali. Yun, pag may kontra. Kasi itetest mo May eh. napansin pa ako, Oh, Brad. Ah, yung mga skills na meron itong mga tao na ito, hindi rin nila magagawa yon without dun sa nabanggit dito sa yung without the Holy Spirit. oh, Kasi definitely. nga, I will put my spirit in them. No. So, kaya naging perfect yung kanilang mga ginawa, yung mga trabaho nila. Naging perfect yun Mhm. dahil sa presence ng Banal na Espiritu. Yun ang ano eh. Yun ang nagko-connect. Yun ang pinaka parang connector or DNA ng ano. Kaya iisa lang ang sinasabi eh. Iisa lang. Kaya minsan, pag tiningnan Nag, mo, ano, consistent siya sa sinabi sa John chapter 14 verse 27. mhm, Sabi dito, but the Comforter is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So, yun. the same din yung naranasan itong mga Yeah. workers na kahit may skilled na sila and yet nagkaroon ng harmony yung kanilang mga trabaho Yan. because of the Spirit, Tama. God's Spirit.
Yan, oo. Ngayon, ang isa pang nakakatuwa dito, Sister Deb, ano? Ang mga tao ay talagang willing magbigay, eh. To the point na Mm. talagang kailangan ng pahintuin. Dito makikita ang ano yung mga righteous sa mga unrighteous. Kasi sa mga unrighteous, Yes. walang limit. Sige lang. Sige lang, tuloy-tuloy. Give, give Oh, all you can. Kahit walang-wala ka na, ibigay mo pa habang rin. umuulan, sige, kuha ng unlimited. No. Pero ang ano, ang mga righteous, no, kung ano lang kailangan. Kung ano lang kailangan, yun lang ang ibibigay, yun lang ang kukunin. Ano. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit yung mana, unlimited yun Mm. eh. Sabi ng Panginoon, kunin mo lang kung ano kailangan mo. Yung mga kumuha ng marami, hindi rin na-satisfy. Yung kumuha ng konti, wala rin, di ba? Actually, yung kumuha Mm. nga ng marami, nabulukan sila eh. Di ba? So, wala din. So, ang point dito, nag-i-start sa leadership yung ano yung righteousness na yung sufficiency saka yung fairness, no. Mm. Nakita na marami na tigil na. Ang dali kayang ibulsa no, tuwan-tuwa ang ano, di ba? Leadership, dami natin pera. Marami tayong pang-invest, di ba? Total binibigay libre eh. Di ba? Pero hindi dapat gano'n. Ano? Mapa, ito Sister Deb, no? Mga kapatid, mga kaibigan, mapa Mm. sa kongregasyon, sa simbahan, sa gobyerno, sa community, kahit sa pamilya, no? Yung halimbawa pag may magbibigay, tapos pag hindi mo na kailangan, kung ano lang kailangan mo, yun lang bibigay, yun lang. Hindi, ito lang kailangan ko, no? Yung Mm. iba, sa iyo na or ibigay mo sa iba, ito lang kailangan ko. Okay na to, no? So, pero yung iba, binigay eh. Alam ka naman tatanggihan, di ba? So, yun ang ano ron, yun ang difference, ano? So, yan na sa Ano second. pansin ko pa, Brad, yung merong purpose, meron silang naka-line up na yung mga gagawin. Mhm. So yung pagbibigay nila ayon sa pangangailangan dun sa purpose na yun. Let's say, sabihin natin na project. Ah, ano Anything kaya, na sumobra doon ay hindi na tinanggap ano kaya yung meron kayang kongregasyon na hindi ko pa nalalaman kung meron, ano? Ah, na na nagpahinto na ng ano, binabalik. nagpahinto ng Na-refund. offering. Tunan, dami na natin pera. Tama na. Kaya Sufficient. lang, kinakonsider nila yun na alay sa Panginoon. Alay sa Panginoon. Hindi, wala Wag mo namang sinabing tatanggihan, pang, ka. walang pangangailangan ng Oh. Panginoon, sabi. Oo. Pero ang Panginoon wala namang pangangailangan actually. So, ang reason kung bakit tayo binibigyan ng pagkakataon na magbigay, para Mm. opportunity natin na maging partner sa gawain ng Panginoon. Pero, ang ginagawa naman ng iba, tinitake advantage ito. Oo, tinitake Mm. advantage. Imbis na manguna sa pagiging fair, pagiging honest and fair, hindi, ang building fund natin sumobra, patayo pa tayo isa pang building. Mm. Di ba? Yung mas lakihan pa natin. Ganun. So, walang unlimited na yung ano. So, yun ang ano rin, ano. Remember, ito, Sister Deb, ano, ang tinatayo nila is tabernacle lang. Temporary shelter. No? Yes. Hindi ito permanent. Kaya pinahinto na ni Moses Mo, di ba movable yun? Movable. Oo. Movable Hindi building. na hindi siya pwedeng magpagawa ng mas malaki pa ron o mas modern, mas Mm. mobile, mas ano kasi kung ano yung pinagawa yun lang yun. So Fine. sumobra na, Mobile tabernacle. pinatigil na. Tigil na. So yan ano. Ngayon ang another thing ano, yung pangatlong aliyah na covering 36:8 to 37. By the way, mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong aliyah na to, no? Hindi po ito pangalan ng tao, kundi ito ay Hebrew name na ibig sabihin ay parang umaakyat ka sa mataas na lugar. Parang parang para kang nagbabasa, kumbaga parang sa Ascending, pulpit, gano'n, no? Pulpit or something. Or elevate, elevated. Normally, level up, uh, tagabasa ka, level, pagbabasa ka. So, pag pupunta ka ng Israel, paakyat. pupunta ka ng Israel, Aliyah din ang tawag doon kasi higher ang Jerusalem eh. Nasa mataas na lugar. Mm. So, pag sabi niya, come, let us go up to Jerusalem, ang ibig sabihin mag-aaliyah sila. Or pupunta ka ng Jerusalem o Israel, mag-aaliyah ka. So, pupunta ka sa higher ground, higher na lugar, no? So, pero in this case,
parang yun ang reading, ano. Kaya dinidivide siya into seven. Ang Torah divided sa ah, kung ilang weeks, tapos Mm. ang per week divided into seven. So may seven aliyah, no. So at lagi yun at yun at yun, year after year, no. So ang fourth aliyah, covering Exodus 36, 38 to 37, 16, no. Dito ay pinakita ang construction ng Ark of the Covenant, no? Yung table of the showbread saka yung menorah. Ito yung lampstand. Ito yung pinaka holiest na na mga Bagay. na Mga bagay kagamitan. na Bagay. furnishing sa tabernacle Loob na ng kasama ito sa tabernacle. temple. Ito yun. Once lang ito ginawa, Sister Deb, no? Kaya nung especially yung yung original na menorah, yung Ark of the Covenant, tsaka yung shewbread, naitago yan eh. Pero nung nag-create sila ng menorah, nag-create sila ng shewbread, pero hindi ng Ark of the Covenant. Yan ang hindi talaga pwedeng Mm. i-recreate. So kasi maski Mm. ang ah, ang lampstand nag-create sila ng maraming ganyan para maka maiano sa temple So, eh. Pag yun ang lighting parang, system ng temple. parang symbol. Tsaka Parang lighting symbol na system siya. siya. Lighting Mm. system. Yan ang ilaw, kandila lang sila. Eh, laki-laki Pero ng yung, di ba yung Ark of the Covenant, may mga laman siya na part ng history ng Israel. yung ang laman doon is yung Ten Mga Commandments, components nun, hindi yung na pwedeng bato, gayahin. No? o hindi pwede. Yes. Yung mana, Yung mana. omer, tsaka Mm. yung pero sa tabi lang yung Torah na original na sinulat ni Mm. Moses, pati yung rod of God, yung rod of Moses, Mm. yung rod of God o rod of Moses, ni Aaron. Isa Aaron. lang yun. Ah, Aaron. yung nag-blossom, nagbunga namulaklak. So yan, ano. So dito yung sa Revelation, Sister Deb, no, nakita ulit yung Ark of the Covenant sa langit, ano. Pero ito yung Mm. original. Yan yung dito sa mundo, copy, no. So maraming mga Mm. speculation about this, napunta sa Ethiopia, napunta sa may mga lost of mga may movie pa sila tungkol diyan sa Lost Ark, ano. Pero hindi naman siya lost eh. Nakatago lang siya. Mm. Kasi si Solomon na binigyan ng Panginoon ng wisdom sa ng Wisdom. understanding, at alam din niya ang prophecy na eventually magiging sinful ang Israel. Ah, Mm. at parurusahan sila at masisira ang temple. So anong gagawin mo? Yun Di nga ba lang. protektahan mo Simula yung sa kanya. pinaka-importanting article, di ba? Which is yung Mm. Ark of the Covenant. So, gumawa siya ng mechanism na yun hindi pwedeng ilabas pero maitatago within the temple. So, yun ang kaya nasa ilalim yun, ano. Ngayon, may mga speculation din na nasa Calvary raw, nasa yung Golgotha, para daw yung blood ni Yeshua pupunta doon. Kasi yun ang so parang ang layo naman, nasa outside ng city yung pinaglagyan, di ba? Ah, Hindi naman another yata. story. Oh, tsaka during the time ng siege ng Babylonia, ba't mo naman dadalhin dun sa labas, di ba? Dapat nga nasa loob eh. Yun yung mga tanong, ano. Tapos kung panahon naman ng Queen of Sheba, ba't naman ipapadala ni Solomon yun? Di naman kanya yun, di ba? Mm. Ba't naman niya ibibigay sa kabit niya? Hindi pa nga tunay na asawa eh. Ano lang yun, nagkaroon lang na affair. Allegedly. Alleged pa, hindi man lang sinabi sa Bible na talaga nagka-affair, no? Mm. Mga allegations lang yan. So, bakit naman ipapadala ron, di ba? So, itong mga sinasabi na to, it doesn't make sense, no? Pero what makes sense, ang isang wise person, very, very wise person, na kaya niya mag-design ng kahit ano, ay kaya niyang mag-design na pwede niyang maitago through mechanism ang Ark of the Covenant na lumalabas, nasa temple pa rin.
pero hindi na makukuha ng kalaban. Of course, he can do that, di ba? Hindi naman aanganga yung mga tao during that time. They were able to build certain things with less technology, di ba? Mga mechanism lang yan. Saka si Oo. Solomon, ang uh, wisest man on earth Yeah, na yun ang nabuhay. siya binigyan ng wisdom na Kaya wala pang category yan. tatalino sa kanya. So, kung hindi niya kayang gawin yun, unwise siya. Hindi niya, di ba? So, which is, hindi yun ang totoo, no? Anyways, dito rin, ano, makikita natin yung sa fifth aliyah, yung crafting ng altar of incense, yung anointing oil, tsaka yung detalye ng incense, ano? Itong incense, Sister Deb, hindi pwede, itong anointing oil, sorry, tsaka yung incense, hindi pwedeng gayahin. Pag may gumaya ng Mm. ganyan, death penalty, Sister Deb, no? Kasama ba dito yung ano, yung pabango? Yung Yeah, perfume? pati perfume, anointing oil, yung incense. Saka yung original na incense, pag yan Mm. sinindihan, ayon sa mga sages, ano, straight na straight yan. Hindi siya nagwiwiggle. Yung incense na Mm. talagang Pareho straight na ng straight. kandila. Oh. Oh, hindi, ang kandila gumagalaw eh. Saka ang Oo. incense, parang ano lang siya, Kapareho nga ang kandila, hindi nga parang kapareho. hindi siya apoy, kundi umuusok lang siya eh. So, Ayan. so Yung usok niya is straight up. straight up, dire-diretso lang talaga. Yun ang ano, yun ang So, iba uniqueness yung ng nakikita natin sa motor. ano, sa Buddhism, yung senso nila. Oh, pero Hindi lumilihis straight. yun. Oh, lumilihis, ano. Oh, That's the difference. yun ang difference ng ano. So, um, anointing oil din, ganun din, ano. Ito yung ginagamit ito sa pag-anoint ng mga priest, ng high priest, ng prophets, ng king, no? Kaya itong anointed, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing anointed, in Hebrew, Moshiach yan. Moshiach, no? So, pero hindi sila yung Messiah. Kaya anybody can be a Messiah. Yun ang sinasabi ng mga Jew. Kasi si David, Moshiach din siya eh. Anointed din siya. The anointed one din siya eh. Pero hindi siyang the anointed one. Unanointed lang siya. Lahat ng prophets, inanoint din. Lahat ng mga kings, lahat ng mga priests, anointed ng mga yan. So, pero iba yung the anointed one, yung the Moshiach, yung Messiah na katulad ni Yeshua, no? Kasi wala siyang katulad, no? So, yan yung ano, yan yung mga ano, no? So, dito, inano rin sa portion na to sa fifth aliyah, inano rin dito si Bezalel, no? Bilang siya ang principal craftsman. Mm. Siya yung head ng paggawa. Sipin mo, Sister Deb, ano? Binigyan siya ng opportunity of a lifetime na mag-create ng isang bagay na mag stay for eternity. Yung Ark of the Covenant. Imagine that. Tsaka kaya ito ano, Mga special silang tao. special. Pero ganito Special. ano mga kapatid, Anointed. bawat isa sa atin ay binigyan ng opportunity na maging great in the kingdom. So, paano tayo magiging great in the kingdom? Sabi ng Panginoong Yeshua sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino daw ang gumagawa ng kanyang mga kautusan at itinuturo ito sa iba, ay siya ay magiting sa kaharian ng Panginoon. Siya ay great in the kingdom. He will be called great in the Yeah. kingdom. So, dalawa po yan, ano? Yung ginagawa mo at tinuturo mo. Yan dalawang component na yan. So, kung gusto natin maging great, ano, kahit hindi tayo great dito sa mundo, kahit hindi Mm. tayo, nobody tayo rito sa mundo, pero may isa tayong chance na kung saan yung gagawin natin na yon ay for eternity. Di ba? Mm. Ito ba si Bezalel ba, siya ba ay naging world conqueror? Hindi, di ba? Wala namang nakakakilala sa kanya. Mm. Sino ba ito? Hindi naman siya leader, hindi siya miracle worker, hindi. Isa lang siyang ordinaryong manggagawa na binigyan ng opportunity na gumawa ng bagay na maglalast forever. Mm. So, Yes. yan po, ano, lesson yan sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na kahit hindi tayo, kahit nobody tayo. Remember, slave din ito sila. Hindi naman ito sila yung mga prinsipe.
Di ba, couple of 3 months pa lang sila Oo. nakaalis sa Usually, Egypt. ang mga nababanggit, yung mga naging Oo, hari, oo, di ba? Sila mga Pharaoh, sila nobles, Ramesses, sila gano'n, mga great, mga ibang mga kahit nga si Gulayat, famous. infamous. So, di ba? Pero So, yun ito, ang ano. dapat na maging ano, pero talagang humble lang niya talaga yung naging Oh, kalagayan ni yeah. Benji. Pero ang matindi rito, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung ginawa niya, it will last for eternity. So ano tong ibig sabihin nito? Yung mga inuutos sa atin ng Panginoon na gagawin natin will last for eternity. Kaya nga Gaya ng Sabat. may kasabihan nga, di ba? Yun ang isang old adage ng mga kapatiran natin sa Christianity. You only have one life, will soon be past, but Mm. only what's done for Christ will last. So, yung ginawa natin, ano bang pinag-uutos ng Panginoon? Mag-ano ka ba? Mag-choir, mag-evangelism, although nautos din yun, pero minsan baliktad yung tao eh. Ang sinabi lang ng Panginoon, ituro ninyo yung mga itinuro ko. Hindi naman tinuturo yung mga tinuturo niya. Ang itinuturo, yung hindi niya itinuro. So, paano makakount yun, di ba? Anong ibig sabihin dito? Counted ba ang isang taong nag-evangelize na at the same time sinasabi niya na huwag niyang gagawin ng commandments ng Torah? Paano makakount Mm. yun? Di ba? Samantalang sinabi ng Panginoon sabi niya, go into all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. So usually nagagawa lang, preach, baptized, and then wala nang Wala teach na them kasi to di valid obey. yung tinuturo nila. Dahil ito ano ba Yes. tinuro ng Panginoon? Ano ba tinuro niya? Sabi niya, keep my commandments. Keep the commandments. Yung Torah ang pinag-uusapan eh. Kung sasabihin naman ng iba, done away with na yun, hindi tinuro ng Panginoong Yeshua yun. So, hindi in violation din sila. So, hindi rin ano. Unfortunately. So, pero meron pang isang turo ang Panginoon. Dapat daw ginagawa natin yon. Ginagawa natin bago natin ituro sa iba. So, yun ang ano ron, ano. Anyway, yung pang-6 na aliyah, Exodus 38, 1 to 20. No? Yun yung nakalagay naman dito ay ang pag-construct ng burnt offering yung altar, tapos yung basin na kung saan doon ceremonial washing, tsaka yung Court of Tabernacle, no? Ano ba itong ano, yung kung saan doon sila nagmi-meeting, yung mga representative ng mga tao. Hindi lahat ng tao, mga kapatid, mga kaibigan, ay pwedeng pumunta ron. Hindi lahat, ano. Normally, mga head ng congregation. Ngayon, kung kinakailangan yung head ng family, magbibigay sorry, magbibigay ng offering, no? So within that area. Um, Tapos yung mga Levites andun din. Kasi merong lugar na hindi pwede ang mga tao. Priest lang, yung sa loob ng holy place, yung nasa loob na mismo. Tapos yung may Holy of Holies lang, yung high priest lang pwede ron, saka once a year lang. Once a year lang doon, ano? So yan, ano? Tapos, dito, no, makikita natin yung sequence, ano? Ang sequence, Sister Deb, ng paano in-arrange ang tabernacle ay very interesting. Unang-una, kung papasok ka ron sa tabernacle, sa ano na area na yun, dapat clean ka. Hindi pwede, Sister Mm. Deb, yung unclean ka. Hindi ka pwede ron. Dapat malinis ka, clean ka na. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, kapag ka mag-o-offer ka tapos meron kang inagrabyado na iba, your brother has something against you. Hindi yung ikaw ang something against your brother, hindi yun. Yung brother mo may complain laban sa iyo and you know na may inagrabyado ka. Ang gagawin mo, iwanan mo yung offering mo, pupunta ka ron. So, dapat clean ka muna bago ka lalapit. No? Ngayon, ang nakakalapit lang doon, bago ka makapasok sa tabernacle, dapat nag-repent ka na.
Ngayon, pagdating mo ron, tsaka ka pala magiging valid yung sacrifice mo. Yung offering mo, yung sacrifice. So before ka, um, kasi granting kahit spiritual meaning, ano, bago ka makakatanggap ng sacrifice ng Panginoong Yeshua, dapat nag-repent ka muna. Hindi yung nakatanggap ka sa ka nag-repent or at the same time, hindi. Dapat before. Tapos, mag-offer ka ng sacrifice. Tapos, tsaka ka ngayon magki-cleansing. Ito yung tinatawag nila na mikveh or baptism. So, yun ang sequence. Tapos after that, tsaka bago ka pala makakapartake ng shoe bread, no? Tapos ando dun din yung ando dun din yung tawag dito, yung menorah and everything. Pero Sister Deb, ang makakapasok lang sa loob, dapat nagwe-wear ka ng priestly garment, which is yung righteousness ng Torah. Ibig sabihin, ginagawa mo na, tuloy-tuloy ka, bago ka makapunta ron. And hanggang doon ka lang. Unless na high priest ka, hindi ka makakapasok sa Holy of Holies. So, ito yung sequence ng ano ng ano no, ng even yung mga mananampalataya na kung saan ay magiging eventually magiging priests of God, no? May sequence pa rin. Repentance, tapos acceptance ng sacrifice ng Panginoon, tapos sanctification, yung mikbe, nalilinis ka. Tapos pagpasok mo ron, um, dapat you're wearing yung priestly garment, yung righteousness. Tapos ito pa, Sister Deb, no? Pagpasok mo, hindi ka pwedeng magpakita sa Panginoon ng empty-handed. Pero yung dala-dala mo, yung required na offering, hindi yung kung ano lang gusto mong dalin. Hindi ka pwede magdala ng baboy, ng manok, o kalabaw, or yung hindi kailangan, or aso, Mm. or ano, ba kung anong gusto mo lang ialay, hindi po, may prescribed offering. At ang Panginoon hindi siya nagbabago, no? So, yung generation, yung yung kahit nung panahon ni Moses hanggang sa panahon ngayon, para sa Panginoon parang ano yun, tatlong kalahating araw. Kung 1,000 years ay parang isang araw sa Panginoon, parang 3.5 days pa lang yun eh. Nagbago siya kaagad. Three and a half, di ba? So, yun Kaya sa atin, parang tagal na, grabe na, may mga pagbabago na, bago ng panahon ngayon. Hindi po, After all, sinabi nga sa Book of Hebrews, si Yeshua daw is the same yesterday, today, and forever, no? So, yan yung yan yung pang-anim na aliyah. Yung pang-pitong aliyah, covering yung Exodus chapter 38 verse 21 to chapter 40 verse 38, Ito yung Mm. mga ito yung section na kung saan nagpo-provide siya ng summary ng mga materyales, sa construction ng tabernacle, at inaalala yung paano inassemble yung mga furnishings, Ngayon dito, Sister Deb, bawat isang item ay ginagawa ng iba-ibang craftsmen. Pero based dun sa specification na binigay ng Panginoon. Hindi siya yung susukatin, tas alis, ihahasain ulit, babalik, hahasay. Hindi. Nakanya-kanya yan sila eh. So, pagbigay ng ganon, saktong-sakto, Sister Deb, Katulad din yan dito sa mga manufacturing, lalo ang sasakyan. Iba-ibang companies ang nagmamanufacture ng mga piyesa. Iba ang upuan, iba yung tornilyo, iba yung shaft, iba yung makina, iba. Dapat, bawat company na gumagawa, saktong-sakto. Para pag-assemble, yun yung bahikil eh. Pag-assemble, sakto. Hindi yung parang gagawa ka, tapos susukatin mo. Mali. Balik na naman. Mm. Hindi. Dapat, bago ka isama doon sa assembly, dapat nahubog ka na ayon sa requirements na binigay ng Panginoon. So anong ibig sabihin niya sa atin, Tayo mga mananampalataya sa Panginoon. Dapat bawat isa sa atin ay hinuhubog na natin ang sarili natin na maging na based dun sa specification na ibinigay ng Panginoon.
Dapat ikikip natin ang Sabbath, dapat yung mga ano niya, mga feast niya, yung dietary commandments niya, yung lahat ng statutes and ordinances, lahat ng batas, lahat ng utos. Parang mga brick tayo niyan, naka ano na tayo, yung Mm. saktong-saktong dimension natin. Para pag sinukat tayo, shoot na shoot talaga. Hindi yung pagsukat na ganun, hindi ka kasya, tapon ka. Di ba? Reject. Yun po ang nakakatakot. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, no? Work out your salvation with fear and trembling. Mm. So dapat tayo, kasi wala nang time para mag-ayusin ka pa, ititrim ka pa. Wala nang time. Um, Time is ano of the essence. Kapag hindi ka pwede, papalitan ka ng iba. Ilalagay ka na lang, di ba? Hindi katulad din yan pag nag-assemble ka, Sister Deb, ng ano, di ba? O maski nagko-construction. Pagkuha mo ng pako, ibaliko, hindi mo na straight pa yon. Wala ka ng time para diyan. Kukuha ka ng bago, Kaya yung pumunta ka ron, inassemble ka tapos hindi ka qualified. Ito yung sa Matthew chapter 7, verse 20 to 21 to 23, Sister Deb. Sinabi ng Panginoon, many will call me Lord, Lord. Panginoon, Panginoon. Sabi niya, pero hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay makakapasok sa langit o sa kaharian ng Panginoon, ng Ama, kundi yung mga sumusunod lang sa utos ng Ama o sa will ng Panginoon, ano? Sabi niya, sa araw daw na yon, marami magsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, di ba nagpropesiya kami, nag-preach kami ng ano mo, di ba gumawa kami ng mga milagro, nakapagtaboy kami ng mga 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 evil spirits, no? Pero sabi Mm. ng Panginoon, di ko kayo kilala. Mm. Umalis kayo dahil kayong mga anomia ang ginamit na term, Sister Deb, eh. Kayo ng mga laban sa batas, laban sa Torah. No? Anomia sa Greek, it means antinomian ka. Ibig sabihin, against the law. Hindi ka lang violator. No? Um, Kontra. Kontra ka Kontra ka. talaga. So, ibig sabihin, Kaya hindi lang sa kontrabida. bina-violate mo siya, itinuturo mo pa sa iba na mag-violate din. Yun ang ibig sabihin nun. In contrast yan, Sister Deb, dun sa mga tao niya, no? Sabi niya, I know them by name. Yung mga sheep niya, sabi niya, my sheep hears my voice and I know them by name and they follow me. Kilala sila ng Panginoon eh. So, May nakita pa akong sequence, Brad, doon dito sa Torah readings natin. So, bago tinalaga yung mga taong gagawa ng mga kagamitan, sila muna, first and foremost, ay may obedience. yan, Sumunod sila sa... yan, Hindi sila mapipili kapag di sila sumunod. yan, At the same time, the more na yung may skills na sila and yet napuno pa sila, puspos sila ng banal na espiritu kaya naging perfect yung kanilang mga ginawa. And yan, from there, nang matapos ang lahat ng gawain, dito natin makikita na saka lang sila nag-alay. yan, Saka dumating yung offering. yan, Kaya sabi mo kanina, Brad, baliwala yung offering. Hindi ka naman sumusunod. yun. Oo, aanin yun. Hindi siya katanggap-tanggap sa Panginoon. Wala yun. Sayang lang. Oo. Si Ananias Bakit? nga sa Sapira na namatay dahil doon eh, di ba? Si Hmm, si ano rin, yung dalawang anak ni Aaron, di ba? Yung namatay sila, nag-offer sila sa Panginoon, strange parang in-offer nila. Nagalit Panginoon, pinatay sila, di ba? So, hindi porke si Cain, nagbigay din siya eh, pero hindi tinanggap ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon is sumusunod tayo. Yung hmm. tamang yung gusto niyang ibigay natin based doon sa gusto niya, hindi sa gusto natin, ano? Yun ang difference, no? Tapos ang malupit dito, Sister Dem, sa Seventh Aliyah na to, in-inspection ng Panginoon. In-inspection talaga, bumaba siya, yung cloud, bumaba. Talagang tiningnan talaga, nag-inspect ang Panginoon, nag-ano siya, yung talagang yung parang acceptance or ano, parang walkthrough, Hmm. tinatawag dun eh. Yung sa construction kasi, Sister Deb, pag may acceptance na, may magwo-walkthrough engineer. Merong, ano ba yun? Titingnan kung tama lahat ng Ang specification. tawag No? doon, Oo.
So, Quality yan. control. Papa- Oh, hindi. Ano May na, quality acceptance na. control. Oh, acceptance na. Acceptance na. Kung i-accept ba o hindi. Na-qualify na. Oh. So, yan diyan hinahanap ang perfection. Kaya ang perfection, ang requirement ng Panginoon ay perfection. Ano ba yung perfection? Yung perfection hindi ka nakagawa yung hindi ka nagkamali o nagkasala ever in your life, hindi 'yon. Ang perfection is something na sinunod mo kung Mm. anong inutos sa'yo. Exactly Mm. the same thing. Oo. So, katulad din ng mga sister Deb, yung mga gold, yung mga diamond. Hindi ibig sabihin na nung diamond na sila, nakaano na sila, gano'n na, or gold, Perfect malinis na. na. Actually, galing din sila sa lupa eh. Dumal-dumal din sila. Dadaan muna sila sa process Oo, bago tapos maging dumaan sila sa perfect. process, pero inano nila yung kung ano talaga nature nila, lumabas yung nature nila na gold, no? Kaya katanggap-tanggap 'yon. Tinatago. Oo. Pero yung mga pwedeng masunog kasi nagkukunwari lang, di ba? Madaling makilala 'yon eh. Oo, yung hindi sila makakatagal eh. Kaya nga sabi sa Psalms 1, yung mga sinners cannot stand in the congregation of the righteous eh. Hindi Mm. sila, hindi sila tatagal. Maaring makapagkunwari sila konti-konti pero eventually they will get out kasi hindi nila kaya. So, isipin mo, lagi mo mapapakinggan yung puro mga utos ng Panginoon na binabiolate mo sa inaraw-araw. Eventually, para kang nasusunog, ano. So, yan ang mga ano, no. Yan ang mga importante dito. Tinatanggap ng Panginoon, ini-inspect niya ang gawain. Lahat ng ginawa natin ay i-inspect. Kaya nga sa Ecclesiastes is may conclusion lagi, di ba? Sabi niya, after everything has been heard, this is the conclusion of the matter, sabi niya. Fear Mm. God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kasi Yes. lahat i-inspectin, whether in secret or in public, whether good or bad, makikita talaga, Mm. hindi mo maitatago sa Panginoon yan. Oo. Isipin mo, ang Panginoon, nakikita niya lahat. Paano may tatago mo? And worse, is yung ginagawa mo siya sa harap ng Panginoon, tapos dininay mo pa. Di ba? Hindi nagkikipag-uwi ka Mm. ng ano. So, yun ang ano ron. Ano? So, kaya dapat, repentant tayo. Dapat, kung ano yung sinabi ng Panginoon na ito, mali ito. Mali, dapat sasabihin natin mali yan. Yun yung homologeo, Sister Deb, yung confession, yung 1 John 1:9, if you confess with Your sin, your sins, if He's if faithful you and just confess your sins, to forgive faithful us, just and will to forgive forgive us us from our all sins. unrighteousness, di ba? Yung confess the word is homologeo. In Greek, it's a compound word of two words na homo sa logos. Homo is the same o kaparehas, ang logos ay yung salita, no? So, dapat pareho daw ang sinasabi natin sa salita ng Panginoon. Pag sinabi niyang kasalanan ito, kasalanan ito. Pag sinabi niyang ang Sabbath ay on the seventh day, hindi siya first day. Hindi siya any day. Kundi siya ay seventh day. Yan, ano? So, dapat parehas. So, pag sinabi niyang ito, mga pagkain na to, hindi dapat kainin, wag mong kakainin, wag mo sasabihin na hindi, sinabi na ano na ito na clean na oh. Blessed na to, all foods are clean sa Mark chapter 7 verse 19. Wala naman sa older sa mga ano yun, mga ancient mga original na manuscript, wala Siningit lang So, tapos marami palusot, pero yung utos ng Panginoon hindi nagbabago. Yun no? So, kapag sinabi niya hindi yan pagkain, hindi yan pagkain. Pag sinabi niyang wag i-worship siya sa pamamagitan ng paano mag-worship ang mundo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, wag natin gagawin. So, wag natin siya i-worship on Christmas Day, on New Year's Day, on Valentine's Day, on gano'n, ano, o Easter. Kasi, mga worldly, ano ito mga galing sa paganism, unfortunately. So dapat i-worship natin siya sa mga araw na itinalaga sa Bible. Sabi niya sa Leviticus 23,
These are the Lord's, ito yung mga, these are my days, sabi niya. These are my feasts, sabi niya. So, ngayon, kung may sabat, ang sabat mo ay linggo, sabat mo yon. Wala namang question dun eh. Pero sabi ng Panginoon, this is my Sabbath, yung Sabbath day, no? Which is sundown ng Friday hanggang sundown ng Saturday. Yan ang inutos ng Panginoon. Hindi mababago yan. So, I hope and pray na may natutunan tayo ngayon na mga kapatid, mga kaibigan, ano, Sister Deb. Um, Okay, so naging very fruitful yung ating na-discuss ngayon at maraming napulot ng ating mga listener sa araw na to. At kung kayo po ay may mga katanungan, meron pong mga comments, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcery Ministries. Atin pong ipopost ang lesson ngayon upang pwede niyo pong balikan at marinig namin yung mga opinion, comments, and also anything na pwede niyo pong i-share din sa amin na pwede rin natin i-share, ibahagi dito sa ating radio program. At patuloy po nating namnamin ang pagpapala ng Sabat kasama ang Lord of Sabat, Yeshua Messiah. At tayo po ay hilingin natin si Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo pong binigay sa amin na mapag-usapan ang inyong mga kautusan, Parsha by Kel, ah, kung saan ay itinipon ni Moses sa mga tao upang ihayag ang inyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay nakapagbigay ng aral sa mga nakapakinig o makakapakinig nitong inyong mensahe, Panginoon. At nawa ang inyong mga tao ay magpatuloy na magsaliksik ng katotohanan at simulan at ipagpatuloy ang paggawa ng mga dapat gawin at pagsunod sa inyong mga kautusan sa Torah. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, dito po tayo magtatapos at patuloy nyo kaming abangan every Sabat at magtatalakay po tayo ng another next Torah portion at sa nawa mabasa natin yung para sa next week Torah portion natin na ito po ay matatagpuan. Ang next po natin ay ang Pico Day. May pamagat na Pico Day. Ito ay last Torah portion ng Exodus. Mababasa po ito sa Exodus chapter 38 verse 21 hanggang chapter 40 verse 38. At mas maganda po kung nabasa na po natin yan bago po tayo uh, bago bago po tayo magprograma sa ating radio program at gayon din ay atin pong bigyan din po natin ng pagkakataon na hiling kami ni Brother Richard na kami patuloy niyo ipanalangin na lumago ang ating radio program at patuloy na ma-share ito sa lahat, sa buong mundo. Lahat, para sa lahat ng mga Pilipino kasi tayo lang po ang merong Torah lessons in Tagalog na mapapakinggan po sa radyo. At ganun din po sa Facebook page, hindi lang sa radio station ng Wow Smile Radio, kundi sa Facebook page din po sa ating Facebook page. So, abot na po tayo kahit saan. At yan po ay naasahan namin na patuloy na lumago ang ating radio program sa tulong po ng ating mga kapatiran. Maraming salamat po at kami po ni Brother Richard ay papaalam at patuloy na bumabati sa inyo lahat ng Shabbat Shabbat Shalom.